So everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal po yung minamahal. Sama-sama tayong manalangin. Samahan po po. Hallelujah, hallelujah. Opo dakilat mo pagpala naming Diyos, ang maraming banal. Mahal namin Panginoong Yesus. Lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa lahat-lahat, mga kabutihan mo sa iyong pong mga buhay, sa paglangis ng panalagawain. O Diyos, ako na panalangin naming minamahal at kinagalang Pastor Yulista de Albeda. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa ibang salita. Magbukas na aming pangunawa. Mahal na Panginoon, ikaw magbigay ng kahulugan. O Diyos, sa iyong mga ngaral, sa ginaaking wala po kang magagawa. Sa ilo po ka nagtiwala at umaasa sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasaway. Lahat demonyo na mahadlangan ng mga gawa ng kaaway lumahay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. But I say, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, pinakamataas, papuri, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our only Savior, there is Lord Jesus Christ. Isa pong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, minamahal, at I give double honors at itong beloved noble pastor, Will D. Estrada Almeda, the anti-prophet of the loving God, siya pong ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Praise the Lord, at minamahal, salamat. Salamat sa binigyan po tayo ng tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, sa katauhan po ng ating mahal na Evangelista, Will D. Estrada Almeda, minamahal, at pag-alaala din po sa mga turo-aral na iniwan nating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, give double honor, minamahal, at sa kanilang buong pamilya, beloved Almeda family, Almeda children, children-in-law, and all the grandchildren, great-grandchildren, I give double honor, minamahal. Praise the Lord. Magandang gabi sa lahat ng ating mga beloved ordained preachers, beloved preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, sa lahat ng mga musician. Sa inyo pong lahat, minamahal ko mga kapatid, praise the Lord. Magandang gabi lang sa ating mga webcast viewers throughout the world, minamahal. Magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Makapalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Puri nating dakilang Diyos na mahal. Gusto ko lang po muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy niya pong binibigay na kalakasan, mga minamahal at kalusugan. Praise the Lord, minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon na dinagdagan niyo po yung aking araw, yung aking buhay, taon, minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa binibigay niya kalakasan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Wala po akong ibabayad sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na 53 na po ako, minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. I'm so much grateful to the Lord Jesus na He added another 1 year in my life. At salamat din po sa lahat ng mga pumati, mga minamahal. Praise the Lord, mga blessing, mga minamahal, mahal na Panginoon po ang pagbalik sa inyo, mga minamahal, tuloy na nakakagalak ng puso yung inyong pagmamahal, pag-ibig sa mga manggagawa, minamahal. Patuloy nyo kami ipag-pray, bigyan kami ng kalakasan, mahabang buhay, para patuloy pa kami makagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makapalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At minamahal na po sa ating panahon ngayon, we are in the last days. Amen? Amen? Tayo po'y nasa huling mga araw na po, mga minamahal. Kaya alam ko po, mahal na Panginoon, talagang sabi pa nga nung isa nating kapatid, mga minamahal, na nandyan kaagad yung paalala ng mahal na Panginoon. Nandyan kaagad yung pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Maring mag-isip ka ganun magpaalala agad ng mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are in the last days. Makapalagpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Ito po yung ating dapat ipagpasalamat, minamahal, no? Ating tatalakayin sa gabing ito, mga minamahal, na meron tayong kapayapaan sa ating mga kalooban. Amen? We have our peace within. May kapayapaan tayong taglay na nanggagaling
sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong kapayapaan na ito, hindi ba natin masabi na ang kapayapaan na ito ay galing sa mundo o galing sa sanlibutan? Amen? Amen? Magulo nga po ngayon sa Middle East, mga minamahal, na parang nagsasanga-sanga. Yung gera po doon, hindi pa nagtagal, may gera sa Russia, sa Ukraine, ngayon sa Israel, minamahal. Although ang kalaban nila is mga terrorist, yung Hamas, pero yung mga terrorist may mga kakampi. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Ewan ko paano makita mo talaga na taliwas talaga yung isip ng ibang tao. Na wala sa mahal na Panginoon, taliwas ang isip nila, minamahal. No? Sa kabila ng malupit na ginawa nitong mga terorista, mga minamahal, at siyempre nag-retaliate po ang Israel, may mga bansa pang kumakampi. At mantakin mo, mabuti na lang po, hindi ganoon sa Pilipinas. Bagamat alam natin may minsan mga nagre-rebelde sa ating bansa, minamahal, pero pinagpala po tayo dito sa Pilipinas dahil malaya tayo nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalagpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Isipin nyo na lang po, minamahal, sa ibabaw, mga Palestinian, sa ibabaw, sa ilalim, yung underground ng mga terorista, napakarami. Pagkatapos yung budget ng bansa, budget ng country nila sa halip na itutulong sa mga nangangailangan, ginawa ng mga tunnel sa ilalim, mga armas, nandun lahat, mga missiles, may mga launchers po sila ng mga missiles galing sa mga tunnel na yon. Ngayon, ayaw nilang paalisin yung mga Palestinians dahil, siyempre, mauubos sila. Tingnan mo. Kaya, napakapalad natin sa ating bansa, mga minamahal, dahil merong tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa bansang Pilipinas. May totoong man of God. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon, binigay sa atin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung titignan mo ang sanlibutan, wala kang makukuhang kapayapaan. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Pero magtataka po tayo, mga minamahal, sa atin na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa atin na patuloy na nagsusumikap, na lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, na bakit tayo pumaparito? Bakit tayo bumabalik tuwing araw ng banal na gawain? Sapagkat dito tayo nagkakaroon ng kapayapaan, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord? So malinaw pa sa sikat ng araw ng ating taglay na kapayapaan, hindi galing sa sanlibutan, kundi galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pag hindi ka umaaten, magulo ang isip mo, di ba? Tama po ba, minamahal? Pag masyado kang nabibisi sa trabaho, mangungusap sa iyo ang mahal na Panginoon dahil iba na yung pinagkakaabalahan mo. Nandun yung takot mo, minamahal. Nandun yung pangamba. Pero bakit pag nasa gawain ka? Bakit pag nagpapagamit ka sa mahal na Panginoon? Bakit pag sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon? Pag uwi mo ng bahay, baon-baon mo ang kapayapaan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. May kapatiran tayo nagpatuto kanina lang, mga minamahal, pagpunta niya ng gawain, yung pamasahe niya para sa gawain lang talaga. Ibig sabihin, wala na siyang pamasahe pa uwi. Pero no matter what, kahit anong mangyari, mga minamahal, inuuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Inuuna natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Pagkatapos ng gawain, may lumapit sa Kanya, binigyan siya ng pagpapala. Ang Diyos na pinaglilikuran natin ay buhay at alam niya ang ating pangangailangan. Amen. Makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, payapa tayong sumusunod. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng John chapter 14, verse 27, mga minamahal, 1 kapitulo 14, versikulo 27. The Gospel according to St. John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you.
Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, ang talata 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulmihanan ang iyong puso ni matakot man. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Magbigay ng liwanag sa isipan natin, mga minamahal. Ang sabi mo, peace I leave with you. Kapayapaan binibigay ko sa iyo. My peace I give unto you. Galing sa mahal na Panginoon na kapayapaan. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Ibinibigay niya po, walang bayad. Everybody say, praise the Lord. Sa sanlibutan, mayaman ka, natatakot kang gawan ka ng masama, magbabayad ka ng security guard, magpapalagay ka ng napakaraming alarm, gagastos ka, pero minsan hindi ka pa rin makatulog ng payapa. Amen? Amen? Samantalang nung tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, minsan maiwan pa natin ang bukas yung gate, minsan maiwan pa natin ang bukas yung pinto, pero pagising mo ng umaga, intact lahat, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Naalala ko yung pagtotoo na ating kapatiran, minamahal dahil, holiday, sarado yung opisina nila. Pagpunta nila nung kinabukasan, nagulat sila minamahal na sarado pa rin yung main door, pero pagpasok nila sa loob, may mga nakita silang apak ng paa. Yung siguro marumi yung paa. Makita nila, tapos papunta sa bintana, parang doon yata lumabas, kung di pa ako nagkakamali. Doon dumaan. Tapos nakita nila yung paa na nagpaikot-ikot sa loob. Opisina nila, may mga mahalagang bagay po doon sa loob. Pero ang nakakagalak ng puso, kahit anong bagay, walang nawala, intact po yung gamit nila sa loob, mga minamahal. Palapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Dahil ang Diyos natin ay buhay. Everybody say, praise the Lord. So itong kapayapaan na ito na pinangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, we should be influenced by this promise of peace from the Lord. Ibig sabihin, huwag tayong magpa-impluensya ng mga kaguluhan sa sanlibutan. Huwag tayong magpa-impluensya sa mga naririnig natin. Yes, bilang tao, nakakaramdam ka ng takot, nakakaramdam ka ng pag-aalala, pero dahil sa pananampalataya, mas naiimpluensyahan ka ng kapayapaan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya po tayo matuloy na maglilingkod dahil gusto natin na ma-impluensyahan, ma-feel yung isip natin, yung puso natin na sa Diyos, kapag ako'y maglingkod, kapag sinunod ko ang kalooban ng mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon may kapayapaan ako. Amen po ba? Apart from Christ, iwalay sa mahal na Panginoon, wala tayong kapayapaan. Wala talaga. Amen po ba? Magulo. Hindi rin perang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kaya nga po, palagi tayong pumaparito. Bakit, mga minamahal? Dahil gaano man kabigat ang problema natin, gaano man kabigat ang ating pagsubok, ano man ang ating pinagdaraanan, kapag madama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, uuwi ka ng payapa, uuwi ka ng masaya, uuwi ka ng may pag-asa. Dahil kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay malapit ng malagutan ng hininga bilang tao, bilang Diyos, hindi naman namamatay ang mahal na Panginoon. Bilang tao, nung siya'y malapit ng mawalan ng buhay o malagutan ng hininga, bilang tao, mga minamahal, makikita mo na halos ibinibigay niya na lahat, no? Yung kanyang damit, pinagsugalan ng mga sundalo. So, wala nang damit ang mahal na Panginoon. Pinagsugalan, minamahal, meron na lang yung, alam niyo na po yung pang-cover doon sa pang-ibaba yung pinaka-underwear noon, minamahal, unang panahon. Pero yung damit niya, yung balabal kasi po, pinagsusugalan na ng mga sundalo. Mismo damit niya, dapat sa kanya na yun, pero pinagsugalan pa.
Pagkatapos mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon kay Juan, kay Apostol Juan, Juan, ang iyong ina. Babae, ang iyong anak. Si Juan. Kumbaga, maging ang kanyang nanay, ipinagkatiwala niya sa kanyang lingkod, sa kanyang apostoles. Pagkatapos yung huling-huli, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, Ama ko, ang aking kaluluwa ay itinatagubilin ko sa iyong mga kamay. So kung iisipin mo no, ang ating mahal na Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, everything, wala nang natira. Wala nang natira. So kung iisipin mo mga minamahal, anong natira sa mga naglilingkod sa Kanya? Anong natira sa mga mananampalataya? Anong natira sa mga sumusunod sa Kanyang kalooban? Alam natin kung ano yung iniwan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kumbaga, grabing ibinigay, iniwan ng mahal na Panginoon. Yung the best. Amen po ba? Amen po ba? Yung the best ang kanyang iniwan. Bakit po mga minamahal? Sapagkat pwede kanyang iwanan, pwede niya tayong iwanan ng ginto dahil Diyos siya. Pwede niya tayong iwanan ng salapi. Pwede niya tayong iwanan ng kayamanan dahil Diyos siya. Pero hindi, mga minamahal. Hindi kayamanan ang kanyang ipinangako na iiwan niya. Ang kanyang ipinangako na iiwan niya ang kapayapaan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang kanyang ipinangako. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At itong kapayapaan na itong mga minamahal na meron po tayo, mga minamahal ko, hindi na naririnig lang natin. No? Siyempre mga minamahal, may nagpapatotoo dito, may naririnig po kayo nagpapasalamat, binibigyan sila ng kapayapaan ng mahal na Panginoon, panatag sila mga minamahal, then ang Diyos natin ang ating provider, ang Diyos po natin ang ating protector, ang Diyos po natin ang nagbago ng ating mga buhay, ang Diyos po ang nag-iingat sa ating mga minamahal. So nakikita po natin na yung mga nagtitestimony, may kapayapaan sila, mga minamahal. Naririnig natin ng mga kapatiran o baguhan man, mga minamahal. Pero yung naririnig natin, mga minamahal, nag-i-amen tayo, sumasang-ayon tayo, dahil hindi lang natin naririnig, nararanasan mismo ng bawat isa sa atin ang kapayapaan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nararanasan natin. Amen po ba? Amen po ba? So, yun po yung napakaganda. Kaya nga, sabi ko po kanina, minamahal, kahit anong mangyari, kahit may hadlang, papunta sa gawain, mga minamahal, pumupunta tayo ng gawain. Dumadalo tayo. Dahil alam natin, mga minamahal, pag uwi natin, hindi tayo zero, kundi 100% na pagpapala ang ating matatanggap galing sa mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba ang lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya makita mo mga minamahal, ang sarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Payapa ka. Bisa nga makalimutan na natin yung gera. Amen po ba? Amen po ba? Dahil pag payapa ka, masarap yung tulog mo. Pag payapa kami naman, alam mong hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag payapa kami naman, alam mong anumang mangyari, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O mga kapatid natin, inuuna ang gawain. Kahit walang mga work, nanghihingi pa ng trabaho sa mahal na Panginoon, inuuna pa rin ang gawain. Kahit alam nila yung expenses nila lumalaki na, kahit alam nila na yung savings nila malapit na maubos, inuuna pa rin ang gawain. Amen? Pero ang right timing ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Isa po natin kapatid, minamahal. Ganun ang sistema niya. May savings sila pero nauubos na. Wala pa siyang work, minamahal. Dalo lang dalo. Hanggang one time, minamahal. One time, mga minamahal, silang tinawagan, mga minamahal, na sabi niya, gusto mo bang mag-work? Nagulat siya, mga minamahal, dahil
yung trabaho na ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon. Hindi kalakihan ng sweldo, pero yung sweldo na yun, mga minamahal, bibihira ibigay dito sa dako ng Cebu. Plus, meron pa siyang sariling matitirahan. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Tubig at kuryente na lang yung babayaran malapit sa trabaho. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Timing na timing. Kaya alam niyo po pag naririnig namin po yan sa inyo, yung mga blessing, although hindi naman lahat talaga blessing, may trials din, pero makikita mo sa mga dumadaan man sa pagsubok ng mga kapatiran, basta't huwag ka lang hihiwalay sa mahal na Panginoon. Huwag ka lang lalayo sa Diyos. Palapit lang palagi ang iyong pakipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Yung iniisip mo, mga minamahal, wala akong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay ko. Pero magagawa ko ang lahat kapag kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ganong kaisipan, everybody say praise the Lord, payapa ka. Kahit na yung mga kapatiran natin dumadaan sa pagsubok, paglipas ng panahon, pagpapala naman. Makapalagpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Hindi lahat pagsubok. Pag may pagpapala, minamahal, hindi naman lahat. Kung minamahal, puro pagpapala, meron ding pagsubok. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang napakaganda, minamahal, pagsubok man o pagpapala, hindi ka iniiwan, hindi tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalapak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Kahit sa pagparito ng mahal na Panginoon, ang siya'y magkatawang tao, mga minaman, when He was born or at His birth, ng ating mahal na Panginoon, He offered peace sa lahat ng tao, sa buong sanlibutan. No? Ang kanyang inalay nung siya'y ipanganak, kapayapaan pa rin. Goodwill towards men. Peace on earth. Kapayapaan sa lupa. Basahin po natin, minamahal, Luke chapter 2, verse 14. From the book of St. Luke chapter 2, verse 14. The Gospel according to Saint Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 2, ang talatay 14. Luwalhati sa Diyos sa kataastasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So ang offer ng ating mahal na Panginoon, maging nung siya'y magkatawang tao, ang kanyang inoffer o ang kanyang inalay, mga minamahal, sa mundong ibabaw na ito ay kapayapaan. Amen po ba? May karugtong lang. Sa Diyos ang kaluwalhatian at kapayapaan sa buong lupa sa mga kinalulugdan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So maliwanag, mga minamahal, na napakapalad natin. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung kapagkakanakan niya na ipinangako niyang kapayapaan, although, mga minamahal, ilang libong taon na po yun, mga minamahal, kailan lang tayo nakilala sa mahal na Panginoon? 1980s, 1990s, year 2000, nakilala natin ating mahal na Panginoon. Pero yung kapayapaan na yun na ipinangako niya sa kanyang mga kinalulugdan, that was 2,000, more than 2,000 years ago, mga minamahal, hanggang ngayon, presente ang kapayapaan na yan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? November na po ngayon, minamahal. Next month, December, magse-celebrate yung mga nakasanayan sa tradition ng Christmas. Di ba? Isa na iniisip pag Christmas, minamahal, bagong damit, bagong sapatos, bagong sasakyan, bagong bahay, kung anong mga bago, mga minamahal. Kumbaga, doon nag-celebrate tayo ng Christmas, pag walang bago, hindi tayo masaya. Amen po ba? Amen po ba? Wala kang bagong damit, walang bagong sapatos, walang bagong mga laruan, bagong sasakyan. Pag walang bago, pag panahon ng Christmas, noong panahon, malungkot tayo. Amen? Nagsi-celebrate tayo ng Christmas, pero nakatingin tayo sa material na mga bagay. Pero ngayon, mga minamahal, dahil minsan trials, o hindi pa pinagpapala, kahit hindi baling walang bagong damit, walang bagong sapatos, walang bagong damit, o walang bagong sasakyan,
importante bagong buhay meron tayo mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Meron tayong bagong buhay. Amen po ba? Amen po ba? Imagine, they celebrate Christmas. Anong ibig sabihin ng Christmas? It is the birthday ng ating pinakamamahal na Panginoon. The day that our Savior was born. It is the birth of our Savior. Yung Christmas ay kaarawan ng ating mahal na Panginoon, ng ating tagapagligtas upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Paano mo i-celebrate yung totoong meaning ng Christmas kung ikaw naman mga minamahal ay wala pang tagapagligtas at alipin ka pa ng kasalanan? Paano naging Christmas yun? Sige nga po, minamahal. You have material things. Damit, sapatos, bago, bahay, everything, pera. Pero mga minamahal, wala kang Savior dahil alipin ka ng kasalanan. Paano naging Christmas yun? Sabihin nyo nga po sa akin, paano naging Christmas yun na nagse-celebrate ka, Merry Christmas, pero alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng bisyo, magulo ang buhay mo, wala kang kapayapaan. Yes, may pera ka, pero wala kang tagapagligtas. Asa ng Christmas? Tama ba yung pagse-celebrate mo? Yung totoong meaning ng Christmas, nandun ba? Wala, mga minamahal. Pero kung ang buhay mo ay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kasalanan mo ay pinatawad, ang buhay mo ay binago, ikay iniingatan ng Diyos, may kapayapaan ka, may kagalakan ka, naranasan mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi lang December ang Christmas, araw-araw ay Pasko sa mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yung pagbabago ng buhay natin, mga minamahal, ay napakahalaga. Amen po ba? Amen po ba? Sapagkat nagkaroon ka ng tinatawag na complete or genuine relationship with God. Meron kang kumpleto at totoong pakipagrelasyon sa Diyos. Kaya ang buhay mo ay nagbago. Amen. Amen. Lahat ng kumbinsido na binago ng ating mahal na Panginoon, taas ang kamay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, nung tayo magkaroon ng kumpleto at genuine na pagbabago ng ating buhay dahil na kumpleto yung ating pakipagrelasyon sa mahal na Panginoon, hindi ka dapat lalayo sa Diyos. Amen? Hindi ka dapat lalayo sa mahal na Panginoon. Dahil once na lumayo ka, madaya ang kaaway. Madaya si Satanas. Madali kanyang mapatumba. Kahit sa mga reasonings pa lang, sa mga logic, dadayain ka ng kaaway dahil deceiver ang kaaway. Kapag lumayo ka, mga minamahal, madadaya ka ng kaaway. So ibig sabihin ay kay nagbago mga minamahal, binuksan ng Diyos yung totoong pakipagrelasyon natin sa Kanya, minamahal. Para tayo manatiling bagong nilalang kay Kristo, hindi tayo lalayo, bagkus lalapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Diba? Mas masaya yung Christmas natin ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka lasing, matinoong yung isip. Dahil wala ka na sa mga bisyo, binago ka ng mahal na Panginoon, iniingatan mo ang templo ng Diyos na wala na yung pagiging chain smoker mo, na inuwanan mo na yung mga alak na wala namang pakinabang, hindi naman mapapabuti yung katawan natin dyan. Everybody say praise the Lord. Mabuti pang kumain ka na lang ng gulay, kumain ka ng masustansya, may espiritu ka pa ng Diyos, maliwanag pa yung isip mo, payapa pa yung buhay mo, may langit pa na naghihintay sa'yo, buhay na walang hanggan. Makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen po ba? Kaya napakahalaga mga minamahal na ipamuhay natin put on Christ dahil nagkaroon tayo ng genuine relationship sa ating mahal na Panginoon. Yung mga kahinaan po natin, mga minamahal, ay hudyat or signs. Yung mga kahinaan natin ay signs o palatandaan, mga minamahal, na hindi tayo pwedeng dumistansya sa mahal na Panginoon. O lalayo ka. Hindi pwede. Dahil may kahinaan tayo. Signs po yun na hindi natin kaya kung tayo lang.
Kaya may kahinaan tayo, pinahintulutan ng Diyos na may kahinaan tayo para hindi tayo lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Dahil kahit anong sabihin ng mundo na kapayapaan, mga minamahal, hindi po yan kayang ibigay ng sanlibutan. Paki-amen po ba tayo, mga minamahal? Kahit anong sabihin nilang kapayapaan, convenience, everything, hindi po yan tanda ng totoong kapayapaan. Kahit nga lang po itong convenient ngayon na mga online na mga transaction, yung online yung bilihan, GCash, mag-ingat po tayo dyan, mga minamahal, dahil unti-unti na tayong ipinapasok sa tinatawag na digital money online. O, mapapansin niyo po yan. GCash, halos lahat, GCash naka-bank money, digital transaction ng pera. Pagka lahat-lahat na po ay naka-online na, wala nang nagbabayad ng cash, mga minamahal, papasok na po dyan yung makapasok ng Antichrist, makontrol na ang pera natin, wala na, malalak na po yun. Kaya nga pong advice ng mga nakakaunawa sa mga bagay nito, huwag tayong masyadong magpa-attract sa online, magbayad ka ng cash. You will make the delay, makakakos ka ng delay. Delay lang. Ibig sabihin, mangyayari at mangyayari po yan na magre-reign ang Antichrist sa mundong ibabaw na ito dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Pero alam natin na bago pa man ito mangyari, mga minamahal, iingatan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilalayo na tayo ng mahal na Panginoon. Dadalhin niya na tayo sa kanyang ipinangakong lugar. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, mga minamahal, magsasabi po sila ng kapayapaan, pero sudden destruction will come. From the first epistle of Paul to the Thessalonians, chapter 5, verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga Tesalonica, Kapitulo 5, ang talatay 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae nagdadalang tao, at sila hindi mga katatanan sa anumang paraan. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sabi po rito, ang sanlibutan, magsasabi sila ng kapayapaan. Ang mga tao ngayon naghahanap ng ganoon, mga minamahal, maging payapa. No? Kaso lang, minsan, gusto nilang mag-genocide. No? Para daw payapa, aalisin nila yung isang lahi, ubusan ng lahi. So para sa kanila, doon nila maatin yung kapayapaan. O kaya naman, kung walang gera, para sa iba, kapayapaan na daw po yun. Pero ang sanlibutan, ang Biblia nagsabi, ang sanlibutan magsasabi sila ng kapayapaan. But sudden destruction will come. Biglang kaguluhan, biglang pagkasira ang darating. Katulad daw po sa babaeng nanganak, minamahal, na hindi sila makakatakas. Ibig sabihin po, mga minamahal, huwag kang tumingin sa sanlibutan. Maging sa pinapangako nitong kapayapaan. Huwag kang tumingin, mga minamahal. Dahil mapanganib nga ang sabi ng Biblia, akala mo kapayapaan pero kapahamakan pala ang darating. So ibig sabihin, mga minamahal, ang totoong kapayapaan, mga minamahal, ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil may sinasabi ang mga prophecy na magkakaroon ng pagkakaisa ang mga bansa. May sinasabing ganoon. Mag-unite sila. Pagkatapos magkakaroon sila ng isang world leader, one world government, minamahal, one world currency. Natural, alam na natin mga ganitong mga sinyalis na po ito ng Antichrist. Amen po ba?
Amen po ba? Tapos magsasabi ito ng kapayapaan kasi siyempre meron na silang one leader. And then doon na mo po darating yung sudden destruction, yung tinatawag na galit ng Diyos. Wrath of God. So hindi ka makakaasa sa sanlibutan na ito na may kapayapaan. Kaya mapalad tayo mga minamahal dahil buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran, totoong Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapagaling na ating mga karamdaman. Everybody say praise the Lord. Nagbi-bless sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatiran, nag-pray ng trabaho, malapit yung bigyan mo ko ng trabaho. Biglang tatawagan sila, oh, ano kayo, 100 kayo lahat na napili. Imagine, 100, iba-ibang bansa. Pagkatapos natawag uli, oh, 3 kayo na natitira. Praise the Lord, yung ating kapatid, payapa lang. Mahal na Panginoon, kung work nito, payapa ang Kristyano. Kung ang work nito, mahal na Panginoon, para sa akin, ibibigay mo. Amen? Amen? Una 100 kayo. Pagkatapos tumawag 300, 3 na lang kayo. O Lord, kung kalooban mo ang masusunod. Payapa ang Kristiyano, hindi nag-aalala. Maya-maya tumawag, siya po ang napili, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin at isa lang ang kailangan eh. Everybody say praise the Lord. Kayang gawin niya ng Diyos. Amen. Gaya natin kapatid kanina, minamahal, kontrata siya sa I think upholstery po yata yung kay Brother Alan, minamahal. Wala siyang mga brochure, ano yung mga pattern, wala siyang ganun. Pero mga minamahal, ang sabi niya, ang mahal na Panginoon ang kumakausap sa mga taong nakikipag-transaction sa Kanya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? O wala man tayong may pagyayabang sa sanlibutan ito. Meron naman tayong Diyos na buhay. Meron naman tayong Diyos na mabait. Meron naman tayong Diyos na totoo. Meron naman tayong Diyos na mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sanlibutan magbibigay ng kapayapaan. I-smile ang sanlibutan pero hindi ka makakita ng kapayapaan doon. Amen po ba? Ang totoong kapayapaan ang gagaling sa Diyos. Kung ikaw'y payapa, nagkakagulo ng paligid, kahit anong kaguluhan yan, hindi yan mapakakapigil. Hindi yan makakapigil sa kapayapaan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, everybody say praise the Lord. No? Masaya ang sanlibutan pero wala doon ang totoong kapayapaan. Magulo ang sanlibutan pero yung kapayapaan na nasa iyo, hindi nila kayang kuhay. Hindi nila kayang tanggalin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil galing yun sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sanlibutan, mga minamahal, yung binibigay niyang kapayapaan para sa ikabubuti ng ating katawan, ikabubuti ng ating laman, o kaya ay sa panandalian lamang. Pero ang kapayapaan na binibigay ng mahal na Panginoon para sa ating mga kaluluwa at ito'y hindi matatapos, mga minamahal, hanggang sa kabilang buhay. Taglay-taglay natin ang kapayapaan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakalaki ng kaibahan. Napakalaki ng kaibahan. Everybody say praise the Lord. Ang binibigay ng sanlibutan, minamahal, na kapayapaan o mga gift, mga minamahal, puro walang kabuluhan. Matatapos, mga minamahal. Hindi katotohanan. Minsan dinadaya pa tayo. Amen po ba? Amen po ba? Mapandaya na kapayapaan. Pero ang binibigay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal na kapayapaan, hindi tayo iiwanan ng kapayapaan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung binibigay ng sanlibutan, may kapalit. Amen po ba? Amen po ba? Amen? May kapalit. Pag may binigay siya, meron din siya kukunin. May kapalit. May bayad. Ganon magbigay ang sanlibutan. Ganon din magbigay ang kaaway. May kapalit. No? Everybody say, praise the Lord. Pero ang mahal na Panginoon, mga minamahal, walang katapusan, walang kapalit. Hindi ka susumbatan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng binibigay niya sa iyo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Ikaw na nga lang magsasabi. Masasabi mo sa iyong sarili, mahal na Panginoon, hindi na ako karapat-dapat ng mga pagpapalang ito, pero
ibinibigay mo pa rin sa akin. Dahil ganun magbigay ang ating mahal na Panginoon. He gave to the extent, mga minamahal, na maisip mo na ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon kahit kailan hindi kukupas, mga minamahal. Kahit kailan hindi maglalaho. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, mananatili. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, last verse po natin, John chapter 16, verse 33, mga minamahal. Sa aklat ng Juan 16:33, The Gospel according to Saint John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 16, ang talatay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, kahit di po sa ating mga singers, ating mga musician, mga minamahal. Praise the Lord, ating altar call. Sabi po ng Biblia, minamahal, these things I have spoken unto you. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito, mga minamahal, no? That ye might have peace, para magkaroon tayo ng kapayapaan, mga minamahal. In the world, dito sa mundong ginagalawan natin, minamahal, tribulation, kapighatian, kalungkutan, dito sa mundo. Totoo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pag-aalala, worries, everything na makabigay sa iyo ng stress, mga minamahal. Pero sa mahal na Panginoon, sabi niya, magalak kayo sapagkat sa akin may kapayapaan kayo dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Kaya sa mahal na Panginoon tayo payapa. No? Katulad ngayon, mga minamahal, nandito po tayo. Pagod kayo galing sa trabaho. Alam ko po yun, mga minamahal. May mga problema rin tayong pinagdaraanan. Pero ilang beses na ito ng mga routine sa buhay natin na may mga problema pinagdadaanan pero tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Ni minsan, hindi tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ni minsan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Malapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa Diyos po tayo, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon po tayo, anumang mangyari, mga minamahal. Hallelujah! Ang Diyos ay nahabag sa atin, hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang Panginoon ang pumili sa atin, mga minamahal. Di ba sinasabi natin, kung tayo lang ayaw natin, pero pag pinili ka ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng paraan, mga minamahal, upang pagdating ng araw, makikita niya na naglilingkod ka sa Kanya. Makikita niya, minamahal, na nagtitiwala ka sa Kanya. Siya po ang gagawa ng paraan, mga minamahal, dahil siya ang pumili sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin, mga minamahal. Napakapalad natin at taglay-taglay natin ang kapayapaan ito. Yes, may mga babala, may mga warning, may mga signs na nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero pag-aalala ba ang katugunan? Mag-worried ka ba ang katugunan? Magkagulihan ka? Yung ba ang answer dyan, minamahal? Yung ba ang sagot dyan? Hindi po. Kundi ang kasagutan dyan, naririnig natin yung mga tanda, naririnig natin yung mga signs na malapit ng ating pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga kaguluhan, Antichrist, mga gera, ano pa yan, mga minamahal. Pero ang katugunan dyan, kung ang pag-iingatan mong maigi, mga minamahal, ang iyong pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan mong maigi ang iyong puso, mga minamahal, na tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ingatan mo ang banal na Espiritu na binigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan mong maigi ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ka magiging payapa at doon ka magiging handa, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa gabing ito tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ipong pasalamatan ng ating Diyos, ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Siya pong magbigay sa atin ng kalakasan.
Siya pong magbigay sa ating mga minamahal na kapanatagan sa ating mga puso. Maging payapa tayo mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang higit na nakakaalam kung anong makakabuti. Ang Diyos ang higit na nakakaalam, hallelujah, paano niya tayo gagabayan, paano niya tayo iingatan. Alam ng Diyos, ingatan ang kanyang mga pinili. Alam ng Diyos, ingatan mga minamahal ang kanyang mga kinahabagan, mga minamahal ko. Kaya sa Diyos tayo magtitiwala, mga minamahal.